So again, Happy New Year to everyone. At dahil tapos na yung hagisan ng paputok, pag-usapan naman natin yung hagisan kung saan kilala ang aklat ng Jonah. Pero bago pa man ang paghahagis kay Jonah at ang paglunok sa kanya ng malaking isda, tunghayan muna natin ang bagyong inihagis ng soberanong Diyos, isang biyayang nakadamit ng sakuna, pero para sa ikabubuti ng isang tumatakas na propeta niya. Inaanyayahan ko ang bawat isa na tumayo at ating babasahin ang tekstong pag-aaralan natin ngayong umaga. Ang text natin ay matatagpuan sa verse 4 to 6, pero hayaan yung basahin ko na ang mula verse 1 hanggang 6. Ito ang salita ng Diyos. Ang salita ng Panginoon ay dumating kay Jonas na anak ni Amittai na nagsasabi, "Bumangon ka, pumaroon ka sa Ninive, sa malaking lungsod na iyon at sumigaw ka laban doon, sapagkat ang kanilang kasamaan ay umabot sa harapan ko." Ngunit si Jonas ay bumangon upang tumakas patungo sa Tarsis mula sa harapan ng Panginoon. Siya'y lumusong sa Joppa at nakatagpo ng barkong patungo sa Tarsis. Nagbayad siya ng pamasahe at lumulan upang sumama sa kanila sa Tarsis, papalayo sa harapan ng Panginoon. Ngunit ang Panginoon ay naghagis ng malakas na hangin sa dagat at nagkaroon ng malakas na unos sa dagat. Ano patang barko ay nagbantang mawasak. Nang magkagayoy natakot ang mga magdaragat at tumawag ang bawat isa sa kanya-kanyang Diyos at kanilang inihagi sa dagat ang mga daladalahang nasa sakyan upang makapagpagaan sa kanila. Samantala, si Jonas ay nasa ibaba sa pinakaloob na bahagi ng barko na doon ay nakahiga siya at nakatulog ng mahimbing. Last verse, sa gayoy dumating ang kapitan at sinabi sa kanya, "Ano ang ibig mong sabihin at natutulog ka pa? Bumangon ka, tumawag ka sa iyong Diyos. Baka sakaling alalahanin tayo ng Diyos upang huwag tayong mamatay." Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa pagbasa ng kanyang salita. Makakaupo na po ang lahat. Si Jonas ay propeta ng Panginoon na binigyan ng isang malinaw na utos. Sabi sa verse 1, "Arise and go to Nineveh." Bumangon ka at magtungo ka sa Nineveh. Ito ay malinaw na utos. Ito ay direkta. Ito ay walang kalituhan na utos. Kaya naman masasabi natin na si Jonah ay hindi biktima ng pagkalito. Alam niya yung kalooban ng Diyos. Alam niya yung direksyon na dapat niyang puntahan. Gayunpaman, ang nakita nating tugon ni Jonah sa nakaraang pangangaral ay pagtakbo sa Tarshish na opposite direction mismo ng Nineveh. Ito na yung parang pinakamalayo na lugar na pwede niyang puntahan. We even saw in verse 3 na gumastos pa siya pampamasahe. So hindi lang ito basta pag-iwas, kundi intentional na pagre-rebelde sa Diyos. Pagre-rebelde na ginagastusan at pinag-iisipan. Kung kaya naman, ang verse 4 to 6 na titignan natin, ay makikita natin na nakasentro sa tugon ng Diyos sa pagre-rebelde ni Jonah. At tulad ng sinabi sa nakaraang pangangaral, itong libro na ito, it is more about the God of the prophet. Hindi ito patungkol sa propeta, hindi ito patungkol dun sa isda, hindi ito patungkol sa mga tugon ng mga tao, ito ay patungkol sa Diyos. Kapag binasa yung libro ng Book of Jonah, nawa ang Diyos yung maalala natin kung sino ang Diyos. Pansinin ninyo, immediately in verse 4, makikita natin yung napakahalagang mga salita, "but the Lord," kung saan nagkaroon ng parang narrative shift, no? Tumakbo si Jonah sa umpisa, ngunit ang Panginoon ay kumilos. But the Lord takes action. No, sa puntong ito, wala pa tayong makikita kay Jonah na pagsisisi o pananalangin o intensyon ng pagbalik sa Diyos. Sa halip, sobrang komportable pa nga ni Jonah to the point na nakatulog na siya.
Pero bagamat mukhang tuloy-tuloy na yung pagtakbo ni Jonah, yung mga salitang but the Lord ay nagpapakita sa atin na hindi siya hinayaan ng Diyos. Ang mga salitang ito ang nagpakita sa atin kung paano pinigilan ng Diyos si Jonah patungo sa higit na pagkawasak na mas matindi pa kaysa sa pinakamatinding bagyo. Sa kabila ng lahat ng kabaluktutan at kasamaan at kawalan ng pakialam, we saw a sovereign God who is already at work, pursuing sinner back to himself. Not because he would gain something from Jonah, but because he is gracious even to the rebellious Jonah. At paano ito ginawa ng Diyos? Verse 4, but the Lord hurled a great wind upon the sea. Naghagis ang Panginoon ng malakas na hangin doon sa dagat na nagdulot ng malakas na unos sa dagat. Pinapakita nito na ang bagyong ito ay hindi aksidente, hindi ito nagkataon lang, hindi sila minalas lang. Itong bagyong ito ay sadya at pinangyari ng Diyos. Hindi ito random, kundi ito'y pagpapakita mismo ng pagiging soberano ng Diyos. Ang Diyos yung may control sa tila ba walang control na bagyo. The storm is too strong. Pansinin ninyo, sobrang lakas ng bagyo na maging yung mga sanay sa dagat na mga mandaragat ay natakot sa naranasan nilang bagyo. Actually, nung inaaral ko to, etong ruta na to ay madalas talagang daanan ng bagyo. Pero, yung mga mandaragat na madalas nakakaranas ng bagyo, sabi nila, iba to. Hindi ito basta ordinaryong bagyo. Pero, pansinin niyo yung balanse, no? Yung lakas ng bagyo ay hindi sapat para sirain yung barko na sinasakyan nila. Meron ditong may control na Diyos. Nangyari ito dahil hawak ng Diyos yung barko, no? Isipin mo, maging yung walang buhay na barko ay nagbabanta at tila kinikilala ang makapangyarihang gawa ng Diyos. Yung wordings na ginamit dito ay parang personification. Binigyan ng buhay yung walang buhay para ipakita, diba? Ang salita ay tila ba nagbanta. At alam mo, tinugunan yung banta ng barko ng takot, totoong takot ng mga mandaragat. Siguro mga malalakas ang loob nito pero natakot sila sa gawa ng Diyos. At sa kabila ng nagwawalang bagyo, habang yung mga mandaragat o yung mga tripulante ay nagkakagulo, pansinin ninyo yung propeta ng Diyos na tumakbo. Nandun at mahimbing na natutulog doon sa pinakaloob ng barko. Kaya very significant din yung salitang but Jonah on verse 5. Dahil pinapakita nito yung heartbreaking contrast. Isipin mo, ang mga pagano ay gising, natatakot at nananalangin, samantalang ang propeta ng Diyos ay tila manhid at walang pakialam kung kaya mahimbing lang itong natutulog. On which I think this is intended to be there to be very descriptive para mas lalo nating makita yung kapangitang ginagawa ng kasalanan pero sa kabilang banda ay makita din natin lalo ang kahigitan ng biyaya na nagmumula sa ating soberanong Diyos. Sa kabila nung bawat but Jonah ay merong higit na but the Lord. Sa kabila ng kasamaan at kapangitang dulot ng kasalanan, makikita natin ang soberanong pag-abot ng Diyos na hindi tumitigil at hindi hinahayaan ng kanyang mga tao sa matigas nilang kalagayan. Ginamit ng Diyos ang malakas na bagyo, ang nalalapit na pagkawasak ng barko, at ang tinig ng mga nagkakagulong pagano upang iligtas ang kanyang propeta na tumakbo. Ito ang soberanong biyaya ng Diyos na hindi nagtatapos sa paghahayag ng kapangitan ng kasalanan, kundi naglalayon na magligtas ng mga makasalanan. Kaya ito rin yung mensahe na gusto kong ibigay sa bawat isa. It is God's sovereign grace that exposes sin purposely to rescue sinner back to Him. Ang soberanong Diyos, ito ay soberanong biyaya mula sa Diyos na naghahayag ng ating mga kasalanan na ang layunin ay iligtas ang mga makasalanan pabalik sa Kanya. Pero gusto kong linawin na kapag sinasabi natin yung salitang sovereign grace,
Ito yung biyaya na malaya at makapangyarihan at hindi nakadepende sa kung ano man. Ito ay ang Diyos na unang kumilos para magligtas. Hindi ito nakadepende sa kung ano yung meron yung mga ililigtas o kung ano yung meron tayo, kundi dahil ito sa kanyang kusang loob na kahabagan at mapagbiyayang layunin. Meron siyang nilalayon. Ito ay mula sa kanyang habag. Mula dito ay tignan natin yung dalawang malinaw na kilos ng Diyos. Hindi yung gawa ni Jonah, hindi yung reaksyon ng mga tao, kundi yung gawa ng soberanong biyaya ng Diyos. Ang una nating tignan ay kung paano nilantad ng Diyos ang kasalanan sa pamamagitan ng pagpapakita ng epekto nito. At pangalawa, kung paano ibinabalik o inililigtas ng Diyos ang tumatakas na makasalanan pabalik sa Kanya. So we will look at first God exposes sin from verse 4 to 5, and then later we will see how God rescues sinner from verse 6. So tignan natin yung una, no? God exposes sin. Hinahayag niya ang kasalanan. Nagsimula yung verse 4 sa mga salitang but the Lord, para ipakita yung malinaw na contrast. Again, tumakbo si Jonah, but the Lord acted dun sa ginawa ni Jonah. Anong ginawa ng Panginoon? The Lord hurled a great wind upon the sea. Yung salitang hurled o inihagis ay isang malakas o sinasadya at personal na pagkilos. Actually, ito rin yung parehas na salita na ginamit nung dinescribe kung paanong sinibat ni Saul si David. Tinapon niya. May layunin siya kung ba't niya sinibat si David. Ganito rin dito. May hinagis ang Diyos at meron siyang layunin. It is, again, hindi ito passive at hindi ito aksidente. Itong bagyong ito ay hindi nagkataon lang, kundi inihagis ito ng Diyos. Ito ay intentional, nilayon at pinangyari ng kapangyarihan ng Diyos. Maaaring ang mga pinangyayari ng Diyos ay hindi akma sa mga inaasahan natin. Pero dahil ito'y mula sa Diyos, we can say na ito ay biyaya. So we can say that this storm is not nature out of control, but it is God's sovereign grace in control. Itong nangyayari na ito. The storm is God's sovereign grace dahil ito'y paggawa ng Diyos na may layunin na hindi hayaan ng kanyang propeta na magpatuloy ng komportable sa kanyang pagre-rebelde. Maaaring iniisip mo na sa bagyo pa lang, maaaring hindi ka na komportable, dagdagan mo pa ng mga nagkakagulong mga pasahero at mga pahinante, barkong nawawasak at ng paunti-unti at kapitan na labis ang takot at hindi mapakali. Pero isipin mo, no, lahat ng ito, ibahin mo si Jonah na itinutulog lang ang kanyang pagre-rebelde at tila ba walang pakialam doon sa mga nangyayari. Maaari nating sabihin na pagod si Jonah, pero ang diin ng teksto ay ito, no? Sobrang manhid niya sa bigat ng mga nangyayari. Ang paglalarawan ng teksto ay isang malalim na tulog na hindi kayang gisingin kahit napakalakas ng bagyo. Kahit ang barko ay tila ba nawawasak na at ang mga tripulante ay nagkakagulo. Isipin mo, naghahagis ng mga kargumento, itong mga cargos na ito ay hindi magagaang, mga mabibigat ito. Isipin mo na lang yung ingay na dulot nito sa loob. Lahat nagkakagulo na, tapos siguro nagkakabagsakan yung mga cargo, pero merong isa na natutulog pa din. No? Itong pagtulog na ito ay larawan ng espiritual na kalagayan ni Jonah. Ito ay kalagayan na manhid at walang kakayahan na tumugon maging sa gitna ng panganib ng kamatayan. At kung iisipin, ito naman talaga yung epekto ng kasalanan. Gagawin kang manhid, patitigasin yung puso mo, bubulagin tayo at gagawin tayong mga hangal ng ating mga kasalanan. Ang kasalanan ay para bang kumunoy na kung susolusyonan natin ang sarili nating paggawa, ay lalo lang tayong lulubog. What we need in order for us to be saved is something
or someone outside of us. This is why sovereign grace is very much needed here. Dahil walang ibang makapagliligtas. No? Dahil kung hindi kikilos ang Diyos, si Jonah ay matutulog lang hanggang sa tuluyan na siyang humantong sa kamatayan. Kaya makikita natin dito na inilalantad ng Diyos ang kasalanan ni Jonah sa paraang hindi niya na ito mababaliwala. Yung akala ni Jonah na pribadong pagre-rebelde ay nagdulot pa nga ng pampublikong panganib. Ang inaakala niyang simpleng pagsuway ay nagdala ng matinding takot at kapahamakan sa mga taong nakakasama niya. Hindi natin makikita ang matinding kapangitan ng kasalanan habang nananatili tayong bulag sa nakakapahamak na epekto ng kasalanan. Kaya naman masasabi nating biyaya na ilantad ng Diyos sa gitna ng dagat yung kasalanang tinatago ni Jonah sa kanyang puso. Matindi at mabagsik ang bawat kasalanan. Kung kaya ang makapipigil lang dito ay yung mas makapangyarihan sa kasalanan. Ito yung soberanong biyaya ng Diyos. Ito yung malaya at makapangyarihang pagkilos ng Diyos ayon sa kanyang mabuting kalooban. Ang soberanong biyaya na pinakita dito ng Diyos ay ang ilantad yung kasalanan at huwag tayong hayaan na tulugan at maging komportable na lang sa kasalanan. You see, sa soberanong biyaya ng ating Diyos, hindi niya tayo hinahayaan ng mga tao niya na maging komportable sa kasalanan or isipin na tayo ay magpatuloy sa kasalanan at tayo ay mananatili sa ligtas na kalagayan. No? Tandaan natin, ang paggawa ng kasalanan ay hindi kailanman neutral. Ang kasalanan ay palaging may direksyon. Hindi palapit, kundi palayo. Hindi pataas, kundi pababa. Pansinin ninyo yung narrative, no? Si Jonah ay pababa sa Joppa, tapos pababa sa pinakaloob ng barko, pababa patungo sa pagtulog, na minsan kung iisipin mo ay pwedeng pababa patungo sa kamatayan. Di ba ganyan yung kasalanan? Ang direksyon ay palaging pababa. Sinong makakapigil sa direksyon na iyan, kundi ang soberanong biyaya? Again, there is no guarantee of safety whenever we choose to sin. Kung mamumuhay tayo na may pagsuway sa Diyos, huwag mong isipin na dahil okay ka pa ngayon, ay garantiya yan para ikaw ay manatiling ligtas. Ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. And the nature of sin is very opposite sa nature ng ating Diyos. Minsan maililigtas mo pansamantala yung sarili mo in the expense na yung iba yung mapapahamak, but the point is kapag nagkakasala ka, meron palaging napapahamak. Whenever we sin, meron at merong napapahamak. We cannot realize this on our own. Kahit tayo pa yung pinakamarunong katulad ni Solomon, kahit pa tayo yung pinakamalakas katulad ni Samson, at kahit taglayin natin ang pinakamataas na posisyon tulad ni David, hindi mapapagaling ang ating kabulagan sa kasalanan ng kahit anong mayroon tayo. Again, we need something that is beyond us. Kaya't salamat sa Diyos sa kanyang soberanong biyaya. Dito makikita natin na ang soberanong biyaya ng Diyos ay hindi nag-aantay na tayo yung maunang magising. Hindi ito nag-aantay na tayo yung unang makarealize. Ang Diyos ang gumigising. Ang Diyos yung unang gumagawa ng kaparaanan. Minsan gamit ang bagyo, pero tandaan natin na hindi lahat ng pagsubok ay direktang bunga ng isang partikular na kasalanan. Hindi ganito yung tinuturo ng Biblia. Like, alalahanin natin yung sa kwento ni Job, no? Pero kapag ang Diyos ay malinaw na naglalantad ng tinatakbuhang pagsuway o ginagawang kasalanan, kapag ang kanyang salita ay paulit-ulit na nagtatama, kapag ang konsensya natin ay patuloy na kinakalabit, kapag ang disiplina ay dumarating, tandaan natin hindi iyon galit kundi biyaya na pumupigil sa atin na magpatuloy sa pagkakasala dahil ang Diyos na nagmamahal
ay hindi tahimik sa harap ng kasalanan ng kanyang mga anak. Ang Diyos ay hindi tahimik sa kasalanan ng kanyang mga anak. Ang kasalanan ay maaari mong maitago, no, for a time, no? Pero tandaan natin, lagi itong may dalang bigat. Kapag ikaw yung nagtatago ng kasalanan, alam mo yung kabigatang dala ng kasalanan at hindi ito magaang. Ito ay may panganib na minsan hindi mo na pinag-iisipan o ayaw mong pag-isipan, walang ligtas na paggawa kung ang paggawa ay kasalanan. At ito lagi ay may epekto sa iba. Bawat kasalanan ay may dinadamay at iniimpluwensyahan. Just for example, si David, no? Sinubukan niyang itago yung kasalanan. Paano mo itatago yung kasalanan? Pagtatakpan mo ng panibago pang kasalanan. No? Una, sinikreto. Then we see David manipulating. And then, sunod-sunod na kasalanan. Sumunod, murder. No? For a season, it may look hidden. But eventually, God sent Nathan to expose David. Pinadala niya ang kanyang propeta para ihayag yung kasalanan ni David. Hindi dahil kinamumuhian niya si David, kundi dahil minamahal niya si David. You see, kapag nahahayag ang kasalanan, yan ay tanda ng pagmamahal ng ating Diyos para hindi tayo magpatuloy sa kapahamakan. Ang tinatagong kasalanan ay hindi mapapagamot. No, hindi mapapagaling kung ang kasalanan ay hindi hinahayag. Ang disenyo ay ihayag mo ang kasalanan dahil ang Diyos na nag-uutos na maghayag ng kasalanan, ang siya ring Diyos na may kakayahang maggamot nito. No. Kaya niyang gamutin anumang kasalanan na kinakahiya natin. Kaya yung hamon sa atin, huwag nating baliwalain o ipagtanggol, gawan ng dahilan o maliitin ang kasalanan na inilalantad sa atin ng Diyos. Kapag inilalantad na ng Diyos ang kasalanan, ang pinakadelikadong tugon ay ang magpalusot. Ang delikadong tugon, kapag inilalantad na sa atin ng Diyos ang ating mga kasalanan ay pagpapalusot. Huwag mong antayin na lumala yung epekto ng kasalanan bago ka makinig sa paglalantad ng Diyos sa iyong mga kasalanan. Sa atin na mga mananampalataya, sa mga miyembro ng iglesyang ito, kung may kasalanan kang pinangahawakan dahil tingin mo, maliit lang at hindi naman ito big deal, tandaan natin, ang mga direct disobedience sa malinaw na utos ng Diyos ay napakalaking kasalanan. Huwag mong antayin na sirain ng inaalagaan mong kasalanan ng iyong pamilya, ang iyong ministeryo o yung patotoo bago ka pa makinig sa Diyos na naglalantad nito. We have heard in 2025, even sa panimula ng 2026, di ba? Yung mga kilala natin na nahahayag yung kanilang mga kasalanan. We don't want to be in that position. Huwag mo nang antayin na ikaw ay mapigilan, ikaw ay malantad bago mo isuko ang iyong mga kasalanan. Nangungusap ang Diyos, tapat ang Diyos sa mga ginagawa niya. Hindi nagkulang ang Diyos sa mga pagpapaalala niya. Hindi natin pwedeng sabihin, hindi naman kumilos ang Diyos sa akin. Napakaraming paalala ng Diyos patungkol sa mga ginagawa nating kasalanan. At napakarami nating binabaliwala. Kung ang Diyos ay naglalantad ng kasalanan sa pamamagitan ng kanyang salita, sa kanyang paulit-ulit na pagsasaway o sa mga pinapahintulutang paghihirap, tandaan natin iyon ay biyaya, hindi pagpapahamak. Tumugon tayo ng walang pag-antala. Tumugon tayo ngayon, hindi mamaya, hindi bukas, no? Isipin natin na let's learn from the story. Do not delay your repentance. Sa mga nasa ilalim ng disiplina, sa kanila na merong mga seryosong kasalanan na nag-i-struggle sa mga paulit-ulit na kasalanan, isipin mo to, kung ikaw ay tinutuwid ng Diyos ngayon, huwag mong isipin na pinabayaan ka ng Diyos o tinataboy ka ng Diyos. Bagkus, naririnig mo to para ituwid ka niya. Ang disiplina ay tanda na hindi ka pinabayaan
ng Diyos. Tandaan natin na mas delikado ang katahimikan ng Diyos kaysa dumadagundong na pagsusuway o pagsasaway ng Diyos. Alam mo kung ano yung mas masaklap kaysa maitapon sa mabagyong dagat? Ito'y walang iba kundi ang pabayaan sa kasalanan at mapunta sa walang hanggang kamatayan. Ang sabi nila sa impyerno ay dagat-dagatang apoy. No? We don't want to be there sa dagat-dagatang apoy. Ayaw nating mapunta sa impyerno. Kailangan natin ng pagliligtas ng Panginoong Hesukristo. Pero tandaan natin, bawat naririnig mo, bawat pagtawag sa iyo ng Diyos ay pagpapakita na hindi kanya pinabayaan kundi patuloy kanyang inaabot sa kanya. No? Sa ating mga kaibigan at ibang mahal sa buhay na naririto, ang panawagan sa iyo ay suriin mong mabuti ang bagyo ng buhay na nararanasan mo. Dahil maaaring ito na mismo ang instrumento ng Diyos para ipakita sa iyo na maling daan na yung nilalakaran mo at tinatawag ka na ng Diyos pabalik sa daan ng kanyang kaligtasan. Huwag kang magbingi-bingihan. Sabi nga dun sa mga salita, huwag mong hayaan na tumigas ang iyong puso. No? Pero isipin natin kung exposure lang ang ginagawa ng Diyos, matatakot tayo pero hindi doon nagtatapos yung kwento. Hindi lang inihahayag ng Diyos yung kasalanan dahil ang kanyang soberanong biyaya ay naglalantad ng kasalanan pero ito din yung biyaya na may layunin at ano yung layunin? Iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Kaya ito yung pangalawang punto natin, no? God rescues sinner. Yan yung titignan natin sa verse 6. Yung verse 6, pag tinignan mo siya, it is more on awakening and not full rescue yet. Hindi pa dito natatapos yung story. Pero makikita natin dito na nandito na yung nagliligtas na layunin ng Diyos sa mga nagkakasala. Yung paggising ay hindi paggising lang. Ito'y paggising patungo sa kaligtasan. Paano sinimulan ng Diyos ang kanyang pagliligtas? Again, by waking the deep sleeper na si Jonah. Malalim ang pagkakatulog at ang kaya lang gumising sa kanyang pagkakatulog ay walang iba kundi ang Diyos. Hindi iniwan ng Diyos si Jonah sa kanyang pagkatulog. Ginising si Jonah ng kanyang Diyos. Paano? Pansinin niyo yung progression ng mga pinangyari ng Diyos para lang gisingin si Jonah. Una, nagsimula sa isang malakas na hangin. Yun yung nag-cause ng malakas na unos doon sa dagat. No? Tapos, another description? Sobrang lakas ng unos na tila ba yung barko ay mawawasak na. At ang naging tugon dun sa tila pagkawasak ng barko, takot na takot yung mga mandaragat. Sila'y umiiyak at tumatawag sa kanilang mga Diyos. Alam nila sa mga sarili nila na walang solusyon sa akin. Kailangan kong tumawag labas sa akin. No? And even after that, we see the captain. Imagine niyo, ang captain nag-uutos eh. Pero ito, yung captain mismo yung bumaba at siya mismo yung tumawag sa pasahero. Chine-check niya yung mga pasahero. Si Jonah tulog. Anong ginagawa mo? Ba't natutulog ka pa? Tumawag ka din sa Diyos mo. Itong kapitan na ito, bagamat hindi makadiyos, tinatawag niya yung lahat ng pasahero, lahat ng pahinante, lahat ng mga tripulante, lahat ng nasa barko, tumawag tayong lahat sa Diyos. Baka isa sa mga Diyos natin ang makapagsalba sa atin dito. Nakita niyo yung progression? And then what we heard from the captain, na sinabi niya kay Jonah, bumangon ka. Call out to your God. Bumangon ka, tumawag ka sa iyong Diyos. Very intentional yung wording dito dahil it echoes the very calling of God in verse 2. No, sinasabi doon, arise, go to Nineveh. And now, inulit yung mga salita, bumangon ka. Tumawag ka sa Diyos, bumalik ka sa Diyos. Bumalik ka sa Diyos na may inuutos sa iyo. Pero bakit ang dami pang pinangyari ng Diyos? Isa sa mga tanong ko nung binabasa ko yan, pwede naman siya magpadala ng anghel at gisingin na lang si Jonah. Bakit ang dami niya pang pinangyari? Bakit may progression pa doon sa pagbabasa natin? Totoo naman, pwede.
No? Kung si Jonah lang yung ililigtas, pwede. But as we will see sa mga susunod na pangangaral, itong mga pangyayaring ito yung ginamit din ng Diyos para maligtas yung mga taong tumatawag sa Diyos-Diyosan at turuan silang tumawag sa tunay na Diyos. Una. Pangalawa, I think God wants Jonah to see the irony. No? Ayaw ni Jonah dalhin ang salita ng Diyos sa paganong Nineveh. Pero ngayon, sa soberanong biyaya ng Diyos, yung paganong kapitan yung ginamit niya para hindi siya mapahamak. Ginamit ng Diyos ang isang hindi inaasahang tinig ng paganong kapitan para gisingin ang kanyang lingkod sa pamamahingang patungo sa kamatayan. Anong pinapakita nito sa atin? Pinapakita nito na kayang gamitin ng Diyos ang anuman o sinuman para mapangyari ang kanyang mabuting kalooban. This shows that everything and every one of us are under His sovereignty. Tayong lahat ay nasa ilalim ng pagiging soberano ng Diyos. Maaring hindi natin maintindihan yung mga nangyayari, pero kung tayo ay tao ng Diyos, di niya tayo hahayaan sa ating mga kasalanan. Bagkus ililigtas niya tayo gamit ang kanyang soberanong biyaya. Pag sinabi nating soberano, walang makakapigil, walang makakahadlang. Pag sinabi nating biyaya, hindi mo kailangan utusan ng Diyos. Siya ay kusang loob at itong kusang loob na to ay napakagandang kalooban. Di ba? Yun yung wordings natin sa grace, biyaya, kagandahang loob. Ito ay kagandahang loob na mula sa Diyos. Walang makakapigil sa pagliligtas ng Diyos. Hindi ang ating pagtakbo o ang ating katigasan, hindi ang ating pagtulog at pagiging walang pakialam, walang anumang makakapigil sa soberanong biyaya ng Diyos. Wala. Wala noon, wala hanggang ngayon. Take comfort that God has a sovereign grace. Ito'y napakamakapangyarihan para iligtas maging ang pinakamatigas, ang pinakamakasalanan. Pinatunayan niya ni Pablo. At alam mo sa sarili mo na yan din ay totoo sa'yo. Kung ikaw ay totoong pinatawad sa kasalanan, alam mo kung ano yung pinatawad ng Diyos sa'yo na kasalanan. It is God's sovereign grace that saves every one of us. Maaring hindi dramatic kagaya ng kay Jonah, pero walang kasalanan ang hindi nangangailangan ng soberanong biyaya ng ating Diyos. Soberanong biyaya lamang ng ating Diyos ang makakatulong sa ating pagkakasala. No? Kaya alalahanin natin, kapag tayo'y tumatakbo at naliligaw, ang Diyos ay hindi nagsasabing bahala ka na. Bagkus, sa kanyang soberanong biyaya, hinahabol niya tayo at ginigising pabalik sa kanya bago mahuli ang lahat at tuluyan tayong mapahamak. It is God's sovereign grace. No? This God's grace. Dito natin makikita na hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Na gawin lang kung ano yung gusto natin. He will pursue us. He will awaken us bago mahuli yung lahat. Pinapakita ng teksto natin na yung itsura ng soberanong biyaya ng Diyos ay hindi palaging akma doon sa inaasahan natin. God can use painful events, even embarrassing rebukes from other believers or even hard words mula sa mga hindi mananampalataya, hindi para ipahiya tayo, kundi para gisingin at iligtas tayo sa kalagayan natin. God can freely and powerfully use imperfect instrument to bring perfect mercy. Salamat dahil hindi nakadepende ang Diyos sa anuman o sinuman. Salamat sa soberanong biyaya ng Diyos. Alam niyo ba yung tinatawag na rumble strip sa kalsada? Yung guhit-guhit. No? Ito yung mga guhit sa kalsada na kapag nadaanan mo, bigla na lang maaalog yung sasakyan mo. Actually, minsan pag nagdadrive kami, tapos may makikitang ganyan, nagre-ready na yung mga bata na mag-aalog-alog na. No? Minsan, kapag ikaw yung driver, ayaw mo ng ganon. Kasi natatagtag yung sasakyan mo eh. Parang minsan naiinis ka, no? Pero isipin mo, bakit ba yun nilagay sa kalsada?
Maaaring sa iba nakakainis yun, pero sa mga inaantok, pampagising yun para hindi sila maaksidente. Ito yung intentional na nilagay sa kalsada para hindi siya mag-cause ng kapahamakan sa kalsada. Ganyan din minsan ng Diyos. No? Yung rumble strip ng Diyos ay pwedeng paulit-ulit na pangangaral na nagtatama, konsensya na nangangalabit, salitang matapang mula sa mga kapatid, o mga pangyayaring uuga sa comfort natin. Hindi para wasakin tayo, kundi para iligtas tayo. Sabi ni Thomas Watson, afflictions are medicines. Ang mga paghihirap ay gamot. Ito'y hindi parusa. They are sent not to destroy us, but to cure us. Alalahanin mo yon. Kung ikaw ay tao ng Diyos, ito'y para sa kabutihan mo. Kaya napakaganda, no? Pag binasa mo yung Jonah, this is not about the storm. This is not about the fish. This is about God. Ano yung katayuan natin sa harapan ng Diyos? Kaya napakahalaga. May mga kanta yung bata. Ano yung kanta? With Christ in my vessel, I can... Kasi hindi na ito patungkol sa bagyo eh. Kung ikaw ay tao ng Diyos, ang Diyos ay para sa iyo. Itong mga bagay na hindi natin maunawaan, we can take comfort that we can trust God and we know na itong Diyos na soberano sa lahat ay hindi tayo pababayaan. Siya ay makapangyarihan para hindi tayo pabayaan. Ito'y palagi para sa ikabubuti ng mga tao niya. Kaya kung meron akong kausap dito na hindi pa nga mananampalataya at walang katiyakan kung ikaw nga ba ay tao ng Diyos, do not take comfort on your own na kabutihan para masabi na ikaw ay sa Diyos. Yung binasa natin kanina, tayo ay tinawag na kapatid ng Panginoong Hesukristo. Dahil lamang kay Kristo, nagkaroon tayo ng maayos na kalagayan sa harapan ng Diyos. Kagabi galing kami sa wake, sa lamay nung tita ni Josh. Lahat mamamatay. Anong sinasabi doon? Ang pag-asa natin ay hindi yung mga kabutihan natin. Ang pag-asa natin na yung salita ng Panginoong Hesukristo sa John 11:25-26 na siya yung buhay. Di ba kapag humaharap tayo sa kamatayan, ang gusto natin makita buhay? Ang hangad natin buhay. Ang sinasabi sa atin ng teksto, hangarin mo si Kristo. Kung wala ka pa kay Kristo, hangarin mo siya higit sa lahat. Dahil lahat ng mga nangyayari sa'yo, labas kay Kristo. Kung ikaw ay nananatiling labas kay Kristo, you cannot take comfort in that. Walang safety labas kay Kristo. Mapapahama ka. Pero kung ikaw ay tao ng Diyos, makakaasa ka na lahat ng mga pinapahintulutan ng Diyos na mangyari sa iyo. Ito ay para patibayin ka at para sa ikabubuti mo sa pananampalataya mo kay Kristo. This is all towards Christ. Everything is toward Christ. Nung naging mananampalataya ka, lahat ng usapin ay patungkol sa pagiging Kristiyano mo, patungkol sa iyo at ng Panginoong Hesukristo. This is everything for Christ. Kung ginigising tayo ng Diyos, tayo'y tumugon. Sabi nga kanina, magpakumbabang tumugon. Tumawag ka sa Panginoon at bumalik ka sa Kanya. Ito ay panawagan ng pagsusuri. Maging sa atin na humahawak ng opisina at piling mga tagapanguna, no? Sa amin na mga pastor, sa atin sa mga diakono, sa mga mangangaral dito sa pulpito, sa mga leader sa bawat ministry, maaaring magkaroon tayo ng mga tamang theology, no? At katulad ni Jonah, isang ginagalang na opisina ng paglilingkod, pero maaaring taglay natin yung pusong matigas. Tinatakbuhan yung utos ng Diyos. Maaaring magaling tayong manggising ng iba, pero tayo mismo ay natutulog sa pagsuway. Huwag nawa nating ipagtanggol ang ating mga kasalanan gamit yung ating mga opisina, gamit yung ating mga ministry at sasabihin, pagod lang ako. If we need to repent, manguna tayo sa pagre-repent, hindi sa paggawa ng mga dahilan. Do not make excuses. Tapos ang kapalit ay hindi pagre-repent. Kapag ine-expose ng Diyos ang kasalanan, tandaan natin
na hindi lang ito para sa ibang tao, minsan ito ay panawagan sa mga lingkod ng Diyos mismo. Tayo ay tinatawagan na magsuri at tiyakin natin na tayo ay namumuhay ng hindi malayo sa Diyos. Hindi opisina o yung posisyon na ibinigay sa atin, yung tagapagligtas natin. Nananatiling ito'y ang persona ng ating Panginoong Jesucristo. At ano yung hamon naman para sa lahat? No? Kung ikaw ay ginigising na ng Diyos, huwag ka nang bumalik sa pagtulog. Tumawag ka sa Panginoon at magpasakop ka sa Kanya ngayon. Gumising ka, call upon the Lord while there is still time. No? Hindi siya parang alarm clock na pwede mong i-snooze. Mag-a-alarm naman uli. Huwag mong sabihing mamaya na, bukas na lang, kapag okay na, kapag handa na ang lahat. Ang sabi sa atin sa text, bumangon ka at tumawag ka sa Kanya. There is a sense of urgency doon sa mga salita na nabasa natin. At isipin mo, nababasa mo to ngayon. Ang sinasabi ng Diyos, bumangon ka at tumawag ka sa Kanya. Kung ikaw ay lingkod ng Diyos, ngunit natutulog ka sa pagsuway, gumising ka na ngayon. Kung ikaw ay tinutuwid ng Diyos, huwag mong isipin na tapos na siya sa'yo. Kung ikaw ay wala pa kay Kristo, huwag mong ipagpaliban ng pagsisisi at pagtawag sa Kanya, tumawag ka na ngayon. Kasi ang Diyos ay hindi lamang Diyos ng babala, siya ang Diyos ng kaligtasan. Ngunit ang kaligtasan ay tinatanggap ng may pagsisisi at pananampalataya. Pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan, pwede kang manampalataya sa nagliligtas ng pinaka marumi nating pagkakasala. Yun yung kagandahan ng ating Panginoong Yesus. Ay gusto kong pansinin niyo yung mga mandaragat dito, no? Handa nilang isakripisyo yung mga mahalagang kargumento para lang sila ay mag-survive. Nung time na yon, kapag nagta-travel sila, dala-dala yung mga kargamento, ang ibig sabihin ng mga kargamento na yon o yung mga cargo na yon, yun yung parang kasi mga negosyante to eh. Ito yung mga trade, yung mga gagamitin nila for trading. Ibig sabihin, itong mga cargo na ito yung buhay nila. Na pag pumunta sila sa isang lugar at hindi nila dala yung cargo, ang ibig sabihin nun, kahihiyan para sa kanila. Paano na tayo? Mapapahamak tayo. Maghihirap na tayo. Wala yung cargo, paghihirap. Wala yung cargo, nakakahiya. No? Pero anong nakita natin dito sa mga mandaragat? Handa silang itapon yung mga kargamento na yon in exchange na mabuhay lang sila. Mag-survive sila. Kaya ang tanong ko sa iyo ngayon, ano yung kargamento na hawak-hawak mo ngayon na dapat mong itapon at isuko? Ano yung kasalanan? Anong kasalanan yung pinanghihinayangan mong bitawan? Ano yung pride? Ano yung lihim? Ano yung maling relasyon? Ano yung nakakapahamak na habit na pinapabitawan sa iyo ng Diyos? Huwag mong panghinayangan yung kasalanan kasi mas mahalaga yung kaluluwa mo. Tandaan natin na mas malalim pa sa pinakamalalim na dagat ang kahihinatnan ng sino man na walang pagsisisi. Pero kung ikaw naman ay dating nasa kasalanan, pero sa biyaya ng Diyos ay nagsisi at tumalikod, magpasalamat ka. Alalahanin mo ang Diyos, purihin mo ang Diyos, dahil siya yung naglantad ng mga kasalanan mo at siya rin yung nagligtas sa'yo. Balikan mo yung mga wake-up moments sa buhay mo at sabihin mo, Panginoon, salamat. Dahil kung iniwan mo ako noon, kung pinabayaan mo ako sa ganitong pagkakasala, wala ako dito ngayon. Remember those times. Salamat sa Diyos dahil lahat ng mananampalataya ay mga Jonah na mga niligtas ng Diyos. Tayong lahat ay parehas ng kalagayan ni Jonah. Pero salamat dahil niligtas tayo ng Diyos. Every preaching should lead us to Christ. So how does this story points us to Christ? Kung ang kasalanan ni Jonah ang nagdala ng bagyo na muntik magpahamak ng iba,
nawa hindi natin isipin na walang bagyong daladala yung mga pagkakasala natin. Bagkus bawat kasalanan ay nagdadala ng mas mabigat na bagyo na higit nating dapat katakutan, at ito ay ang matuwid na paghatol ng Diyos. Ito ay mas matindi sa kahit na anong bagyo. Ito ay mas nakakatakot kaysa sa anumang bagyo. At dun sa krus ng Kalbaryo, hindi ibinuhos ng Diyos yung hatol na yon sa atin, kundi ibinuhos niya ito sa ating Panginoong Hesukristo, ang kanyang minamahal na anak. Si Kristo ang nagdala ng bigat ng kasalanan para ang mga kasalanan natin ay mailantad, ang mga kasalanan natin ay mapatawad, tayo na mga makasalanan ay maligtas. Doon sa krus ng Kalbaryo, inihayag ng Diyos na walang anumang kasalanan ang dapat nating maliitin, sapagkat ang bawat kasalanan ang dahilan kung bakit ang nag-iisang anak ng Diyos ay nabayubay doon sa krus at namatay. Merong namatay para maligtas ka. Hindi ito basta kung sino lang. Ito ang nag-iisang anak ng Diyos. Another parallel that we can see in the gospel account is yung pagtulog ng Panginoong Hesukristo sa bangka. Pero hindi tulad ni Jonah, natulog dahil sa kanyang pagre-rebelde, si Jesus ay tulog dahil sa kanyang ganap na pagsunod at pagtitiwala sa Diyos Ama. Jesus is the better Jonah. He is not a runaway prophet, but the perfect prophet. Siya'y sumakay sa bangka, hindi upang tumakbo, kundi upang sundin ang kalooban ng Diyos, maging ito man ay patungo sa kanyang kamatayan doon sa krus. Kung ang bagyo ay humupa nung inalay si Jonah, pinapakita lang nito ang isang dakilang katotohanan na kailangang may ialay para mailigtas ang iba. Someone had to go down. At may bagyong mas mabigat kaysa pinakamatinding alon, ang bagyo ng kasalanan at paghatol, at ang mabuting balita ay pakinggan mo. Si Jesus yung bumaba. Si Jesus yung bumaba. Siya yung inalay upang nang sa ganun, tayo na mga nagsisisi ay makasumpong ng buhay. Siya yung inalay para tayo ay maligtas. Huwag nating kalimutan na whenever we read the story to our kids, dahil yun yung minsan masarap ikwento, no? Huwag mong hayaan na manatili lang yung mga tagapakinig doon sa isda. Sino yung nagpadala ng isda? Sino yung dahilan kung bakit wala nang paraan para maligtas ang isang tao na nahulog sa rumaragas ang bagyo doon sa dagat? Pero dito nakita natin, meron ang Diyos. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, anumang tindi ng kasalanan at imposibleng kalagayan ng makasalanan, merong kaligtasan kay Kristo. Napakabuting balita. Ito ay para sa iyo na mga nananampalataya, tapat sa kanyang, umaamin ng totoo sa kanyang mga pagkakasala. Pwede kang umamin dahil meron nang nagbayad ng iyong kasalanan. Pwede ka nang manampalataya ng kaligtasan sa Panginoong Hesukristo. Let me end with this final call to repentance. No, kung ang Diyos ay hinahayag yung ating mga kasalanan ngayon, again, let's remember it is not to shame us, but to save us. If God is shaking your life, it is not to destroy you, but to wake you. Ang Diyos na gumigising sa iyo ngayon ay siya ring Diyos na handa kang iligtas ngayon. Pero ang biyayang tinatanggihan ngayon ay hindi mananatiling bukas magpakailanman. Again, hindi ito alarm clock na pwede mong i-snooze na lang. So do not delay your repentance. Turn to Christ today. Itong parehas na soberanong biyaya na humabol kay Jonah ay nakita natin ng may buong kalinawan sa Panginoong Hesukristo. Kaya kay Kristo mo, ibigay ang buhay mo at tiyak na sa Kanya ay hindi ka mapapahamak. Alam niyo, kung gusto niyo ng bagong simula, hindi bagong taon ang kailangan mo, kundi ang nagliligtas na soberanong biyaya sa persona ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo ay manalangin.
Aming dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa soberanong biyaya na iyong inihayag at pinakita sa persona ng aming Panginoong Hesukristo. Thank you for giving us a better Jonah. Salamat dahil hindi siya tumakbo, kung kaya ang misyon ng Ebanghelyo ay umabot sa amin, maging sa henerasyon ngayon. Salamat dahil ito ay nagpapatuloy. Meron kaming pag-asa para sa sarili namin. Meron kaming pag-asa para sa mga mahal namin sa buhay. Meron kaming dahilan para magpatuloy. Meron kaming dahilan para ipahayag. Napakinggan natin ng Diyos habang may panahon pa. Huwag niyo kaming hayaan na nakahiga lang at walang ginagawa. Huwag niyo kaming hayaan, Panginoon, na natutulog sa aming pananampalataya. Gisingin niyo kami at nawa kami ay bumangon at tumawag sa inyo. Kami ay magpatuloy sa inyo. Salamat dahil posible ang lahat ng ito sa makapangyarihan, kagandahan ng iyong kalooban. Salamat sa soberanong biyaya na kay Kristo lang namin masusumpungan. Pinupuri ka namin, O Diyos, pinasasalamatan ka namin. Luwalatiin mo ang iyong sarili, iligtas mo ang mga makasalanan, pabanalin mo ang iyong minamahal na iglesia. Maraming salamat sa mga binibigay mo sa aming kumpiyansa. Pinupuri ka namin, O Diyos. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo namin. Amen.